May isa na naman pong mainit na balita dito sa mundo ng cryptocurrency na siguradong magpapaisip sa mga Pi network holders at sa buong crypto community. Ngayon ay pag-usapan po natin ang biglaang pagpasok ni Pi Network sa derivatives market. Oo, tama po ang narinig ninyo. Ipinakilala na po ng Kraken Pro ang tinatawag pong Pi Perpetual Futures. At ito po ay may 20 times na leverage. Pero teka, ano nga ba ito? Ano po ang epekto nito sa presyo ni Pi? At bilang isang Pinoy crypto trader, dapat ba tayong matuwa or mag-ingat? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Harayan, simulan po natin sa kung ano po ang Pi Perpetual Futures at paano po ito gumagana. Ayan, ang Perpetual Futures ay isang uri ng derivatives contract. Ang ibig sabihin nito ay pwede kang tumaya kung tataas or bababa ang presyo ng isang crypto, kahit hindi mo talaga pag-aari ang token na yan. Ngayong pasok na si Pi sa futures trading ng Kraken Pro, ibig sabihin ay pwede pong mag-long ang mga bullish o naniniwalang tataas ang presyo ni Pi. At pwedeng mag-short naman ang mga bearish o yung mga naniniwalang babagsak ang presyo nito. At hindi lamang yan, sa Kraken Pro, pwede kang gumamit ng mahigit 40 na klase ng collateral at may access ka sa 360 na iba't ibang markets. Kaya kung gusto mong mag-hedge o protektahan ang iyong investment o gusto mong sumubok na mag-speculate para kumita sa price movements, may flexibility ka dito. Pero syempre, may kasama rin itong panganib or risk. Gamit po ang 20 times leverage, kahit maliit na galaw ng presyo ay pwede pong magdulot ng malaki-laking tubo or malaki ring lugi. Ngayon ay bakit po ito mahalaga para kay Pi Network? Importante ito dahil ito ang unang pagkakataon na na-feature si Pi sa isang malaking derivatives platform tulad ni Kraken. Pero interesting din na kahit nasa futures market na siya, hindi pa rin siya listed sa mga sikat na spot exchanges gaya ni Binance or Coinbase. Kaya may mga tanong kung gaano nga ba talaga ka-stable itong si Pi. Kung wala pa siya sa top spot exchanges, bakit futures agad? Ang sagot dyan ay simple, speculation at saka hype. Ang future listing ay nagdadala po ng liquidity sa market. Ibig sabihin ay mas maraming tao ang pwedeng pumasok sa trading ng Pi kahit hindi po nila hawak mismo ang token. Ngayon is ano naman po ang lagay ng presyo ni Pi ngayon? Noong unang bahagi po ng buwan ay umakyat si Pi ng hanggang $1.57. Pero mabilis din po siyang bumagsak ng 10% sa loob ng isang linggo. Sa kabila po ng bullish cycle sa buong crypto market, si Pi po ay underperforming o umaabot po sa hindi inaasahan ng maraming tao. Dagdag pa rito ay may mga issue sa project. Una ay 60% ng kabuang supply ng token ay kontrolado pa rin ng Pi Core team. Ibig sabihin ay centralized pa rin ang kanyang sistema. Pangalawa ay mataas po ang concentration ng nodes sa bansang Vietnam na may mga bagong crypto regulations na nagpapalala sa sitwasyon. Marami tuloy ang nagdududa sa katatagan ng network. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Pi Network. Ngayon is particular po dito sa futures trading kay Pi. Dahil po sa leverage ay mas posibleng tumaas po ang short-term volatility o biglaang paggalaw ng presyo. Kung maraming traders ang mag-short ng Pi gamit po ang 20 times na leverage, pwedeng mabilis na bumagsak ang presyo niya. Pero kung titignan po natin sa long term, posibleng makatulong ito sa liquidity ng market. Kapag mas maraming nagtitrade, mas nagiging stable po ang presyo dahil may sapat na demand at saka supply. Ang problema nga lang, kung negatibo ang market sentiment, posibleng mas mabilis pang bumagsak ang token. Bukod pa dito, ang paggamit po ng mataas na leverage ay maaring magresulta sa massive liquidations. Ibig sabihin ay kapag masyado pong gumalaw ang presyo at hindi kayang suportahan ng margin mo ang trade, pwede kang ma-liquidate o mawalan ng buong puhunan.
Kaya ngayon is ano po ang dapat natin bantayan bilang mga trader. Ngayon, kung balak mong makisali sa PI Perpetual Futures, mahalaga na bantayan natin ang funding rate at saka open interest. Ang funding rate ay nagpapakita kung sino ang mas dominant na grupo, yung mga long or mga short traders. Ang open interest naman ay bilang ng mga bukas na kontrata. Kung mataas ito, ibig sabihin ay may malakas na interest sa market. Pero pwede rin itong magdulot ng sudden price action kapag biglang nagbago ang sentiment. At ayan, para sa atin po dito sa Pilipinas, ang pagpasok po ni PI sa futures market ay may dalawang mukha ng iisang barya. Sa isang banda ay may bagong oportunidad na kumita sa galaw ng presyo ni PI kahit wala kang aktual na hawak nito. Pero sa mga marunong mag-trade ng derivatives, panibagong pagkakataon ito. Pero sa kabilang banda, delikado ito para sa mga baguhan. Hindi po biro ang 20 times na leverage. Isang maling galaw lamang ay pwedeng maubos ang iyong buong puhunan. Kaya kung hindi ka pa sanay sa risk management at saka technical analysis, mas mabuting mag-ingat at mag-aral muna. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang pagpasok po dito sa futures trading ni PI Network ay nakakagulat pero hindi po nakakagulat. Ayan, nakakagulat pero hindi nakakagulat. Sa dami po ng hype sa paligid ng PI Network, natural na gustuhin ng mga traders na pasukin ito. Pero ang tanong pa rin ay ano ba talaga ang kanyang value or value ni PI? Kung hindi pa rin po siya listed sa mga major spot exchanges at may mga tanong sa centralization at saka node distribution, kailangan pa ng maraming development at transparency mula sa team. Habang tumataas po ang exposure ni PI, tumataas din ang pressure para patunayan ang project na deserving siyang i-trade sa malalaking projects or platforms. Sa ngayon ay kung isa ka pang Pinoy trader, tandaan mo na hindi lahat ng oportunidad ay sapat na dapat na salihan. Pag-aralan po muna natin ang risk. Huwag po tayong maging emosyonal at laging alalahanin na sa crypto ang hindi marunong mag-manage ng risk ay laging natatalo. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.